Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, barko ng B4 muling binomba ng water cannon ng China sa Bajo de Masinloc. Paghahanda sa SONA 2026 puspusa. Seguridad at maayos na daloy ng trapiko tiniya. 3 grupo magsasagawa ng kilos protesta sa Commonwealth Avenue. 2 sundalong nasugatan sa tensyon sa Ayungin Shoal pinarangalan ni PBBM. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Muling pinaulanan ng water cannon ng China Coast Guard o CCG ang isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o B4 habang nagsasagawa ng fuel subsidy mission para sa mga mangingisdang Pilipino sa Bajo de Masinloc nitong Hulyo 23, Huwebes. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, tumagal ng mahigit 2 minuto ang water cannon attack laban sa BRP Dato Dumangsi habang nagsagawa rin ng dangerous maneuver ang isa pang barko ng CCG sa harap ng BRP Dato Paiburong. Wala namang naiulat na nasugatan sa insidente. Sa kabila ng umano'y pangharas, ipinagpatuloy ng PCG at B4 ang kanilang humanitarian mission sa ilalim ng programang Kadiwa ng Bagong Bayaning Mangingisda o KBBM. Matagumpay nilang naipamahagi ang fuel subsidy at food pack sa mga mangingisdang Pilipino habang nanatili rin ang iba pang barko ng PCG at B4 sa Bajo de Masinloc upang ipagpatuloy ang operasyon. Samantala, sinabi ng China Coast Guard na naging legal at profesional ang kanilang naging aksyon at iginiit na pumasok umano ang mga barko ng Pilipinas sa kanilang territorial waters. Puspusan ang paghahanda ng mga otoridad at iba't ibang ahensya ng pamahalaan 3 araw bago ang ika-5 State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27. Nagsagawa ang Quezon City Police District o QCPD ng Civil Disturbance Management o CDM rehearsal sa QCPD Grandstand Camp Karingal na layong palakasin ang kahandaan, koordinasyon at kakayahan ng mga tauhan ng QCPD sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa panahon ng SONA. Una nang inanunsyo ng PNP na magpapakalat ito ng nasa 21,000 na personnel para sa SONA security operations. Ayon naman sa NCRPO, nabigyan ng permit para magsagawa ng kilos protesta ang mga grupong bayan, Sanlakas, Better Brighter Movement na may kanya-kanyang pwesto sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Nagpaalala rin ang pulisya na mahigpit na ipinatutupad ang no permit, no rally alinsunod sa batas pambansa bilang 880. Pagdating naman sa daloy ng trapiko, naglatag ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng mga alternate routes sa lungsod, partikular na maapektuhan ang mga daraan sa Commonwealth Avenue, IBP Road at iba pang kalsada malapit sa batasang pambansa. Kaugnay nito ay nagsuspindi na ng klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribadong paaralan sa Quezon City sa nasabing araw habang ipatutupad ang citywide liquor ban pagpatak ng 12:01 AM hanggang 6 PM. Nagkaloob ang Malacanang ng tig 100,000 pesos na tulong pinansyal sa 2 miyembro ng Philippine Navy na nasugatan sa insidente sa Ayungin Shoal. Ayon sa palasyo, ang ayuda ay pagkilala sa kanilang sakripisyo at dedikasyon sa gitna ng patuloy na pag-iit ng Pilipinas sa karapatan at soberanya nito sa West Philippine Sea. Personal ding binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga sugatang sundalo sa Camp Recarte Station Hospital sa Puerto Princesa City at ginawaran ng Order of Lapu-Lapu. Matatanda ang sinabi ng Armed Forces of the Philippines o AFP na isang miyembro ng Navy ang nasugatan sa ulo matapos umanong hampasin ng baton na gawa sa kaho. Itinanggi naman ng China Coast Guard o CCG ang alegasyon at iginiit na mga tauhan umano ng Pilipinas ang unang gumamit ng mga sagwa ng panghampas sa kanila. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renz Lenon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.